ba ang pinagkaiba ng Honda PCX 160 na version 1 at version 2? Tara, alamin natin. Dito po lang po tayo mga ka-rider sa Premio, Santa Cruz, Laguna. Dito lang po yan sa Sambat, kung saan lagi bago at mura ang motorsiklo. Ayan, pasyal lang po kayo dito sa Premio, Santa Cruz, Laguna. Okay, ito ang ating ikukumpara ngayong araw. Si Honda PCX 160 version 1 at si 2025 Honda PCX 160 Road Sync variant. Sa unang tingin, wala ka halos makikitang pagkakaiba sa kanila. Pero pag bubusisiin mo, marami po palang pagkakaiba. Unahin natin siyempre sa kanyang presyo. Kita nyo po, malaki po ang kanilang price difference. Dito po sa ABS ng PCX, nasa 139,500 pesos ang kanyang spot cash. At dito po sa bagong labas na PCX 160 Road Sync, nasa 152,500 pesos ang kanya naman pong spot cash. So may price difference po sila na nasa 13,000 pesos. Aalamin natin kung saan napunta yung 13,000 pesos dito po sa Road Sync Edition, ha. Okay, sa installment naman, hindi sila nagkakalayo. Meron pong down payment na 12,000 pesos. Ito pong PCX 160 ABS. At ito naman si Road Sync, meron po siyang down payment na 12,900 pesos. Sa isang taon po, 14,950 sa Road Sync. Sa 2 taon, 8,805 monthly. Sa 3 taon naman po, 6,760 monthly. At dito naman po sa ABS na PCX, 13,670 po ang kanyang monthly installment sa isang taon. Sa 2 taon po, 8,060. At sa 3 taon naman po ay 6,190. O ayan, alam nyo na ang pagkakaiba ng kanilang presyo. Sunod na naman natin yung kanyang looks. Unahin po natin sa kanyang windshield. Almost the same po sila ng height ng windshield, pero mas mukha hong mahaba dito sa Road Sync. Kasi kita nyo po, hanggang dito sa pinaka gitna niya, umabot na yung kanyang windshield. Although pareho lang naman po silang tinted, medyo dark ang kanila pagka-tinted, pero mas maganda po ang shape nitong si 160 na ABS. Kaya mahaba po siya, para siya ritong merong pakpak, oh. At dito naman po sa Road Sync, wala na siya. Bali, maiksi lang siya mga riders. Then pareho na pong walang kanto yung kanyang windshield. Unlike dun sa CBS version po nito, may kanto po yung windshield, eh. So dito okay lang, oh. Naka-curve naman siya ng maayos. And then sa kulay naman po, pareho lang silang pearl white. Then available din sila sa matte black. Hindi ko lang alam, ha, kung nagdagdag pa sila ng kulay dito so sa unang version dito po sa ABS. Comment down below nga po kung ano pang kulay na nadagdag sa version 1 ng 160 na PCX. Kasi dito po sa version 2, black and white lang po talaga available. Sa kanyang headlight, mayroon ng pagbabagong nangyari. Kasi dito po sa ABS version, kita nyo, letter U yung kanyang shape. At yung kanyang headlight nasa gitna. Ayan. Bali, 3 portion naman yung kanyang headlight, pero hindi po siya split type. Kasi isang buo siya dito sa harap, eh. Then, ang turning signals, nandito po sa taas, ganun din sa Road Sync. And then dito, ayan, meron pa siya ditong additional na DRL. Ayan yung kanyang nasa gitna po ito na lining na DRL. All LED po yan, ha. And then dito po sa Road Sync, naging isa na lang yung kanyang DRL. Pinagsama-sama na dito sa gitna na letter B shape siya. Then medyo lumiit yung kanyang turning signals. And then, naging split type na po yung kanyang headlight. Nagkaroon na po siya ng division dito sa gitna, oh. Dito po kasi sa unang version, headlight talaga siya. Anyway, kahit alin naman po dyan, ang importante dapat malakas yung kanyang liwanag. And then, pareho lang po ng sukat ng gulong sa front. 110 by 70 by 14. Pareho din pong naka-mag wheels na kulay bronze. At pareho din pong IRC tubeless tire ang ginamit. And then, pareho rin pong telescopic fork ang kanilang mga front suspensions. And then sa braking system, okay, single channel ABS po, nandito po sa front yung kanyang ABS. And then single disc na pareho pong dual piston caliper. Pareho din po sa rear tire, 130 by 70 by 30 ng size. And then yung kanya pong mag wheels, ayan, pareho din kulay bronze, size 13. Maliit po ng 1 inch ang diameter dito sa rear tire. And then sa braking system po, sa rear pareho din po, single disc na mayroon pong single piston caliper. At meron din po sila parehong traction control system. Nagkaiba lang po sa rear suspension. Dito po sa rear suspension ng ABS, wala po siyang sub-tank mga riders. Pero yung haba niya, yung size, non-adjustable po siya mga riders. Pareho lang po dito. Nadagdagan lang po ng sub-tank dito sa 2025 Honda PCX 160. Pareho lang din po ng stock na muffler. Pareho po silang 900 ml ang engine oil capacity.
Pareho din pong 120 ml ang kanilang gear oil capacity. Wala hong parehong kickstart mga riders, ang road sync at saka ABS version. Then yung kanila pong mga side stand, pareho naman pong mayroong kill switch sensor. Pareho din po ng quality ng kanilang seat cover. Naka two-tone siya, kulay gray dito sa back rider seat, kulay black naman po sa rider seat. Pareho lang din po sila ng shape ng tabas. Check natin kung pareho lang ng lambot ha. Pareho din po siya mga riders. Then siyempre wala rin na bago sa kanila pong underseat storage. Parehong-pareho lang po. 30 liters ang underseat storage capacity. Pareho din po sa ignition system, naka-smart key system na meron pong emergency key. 8.1 liters na fuel tank capacity at 46 kilometers per 1 liter na fuel consumption. 120 kilometers per hour na top speed. Medyo nagkaiba lang po dito sa emblem. Dito po sa ABS variant, kulay gold na kulay black po yung displacement niya na 160. At dito naman po sa Road Sync Edition, ayan, pure gold. Grocery na kayo. All gold po siya yan, PCX 160. Nga pala sa tail light, pareho lang din po mga riders. Dito po sa bagong labas ng PCX 160 na Road Sync, may cover na po na pairings yung kanyang naked handlebar. Kasi ito po yung dati, ayan, naka-chrome na naked handlebar. Pero para sa akin, pareho naman silang gwapo eh, oh. Pero syempre, itong mga gantong naka-naked handlebar, kadalasan po ito ay nagagamit o inilalagay sa mga ADB version, di ba? So, mas bumagay talaga yung may pairings. Napansin ko lang po, medyo mas malapad ang naked handlebar nitong si PCX 160 na ABS kasi meron pa po siyang bar end. Kaya na-extend siya halos. Switches and button, pareho po sila pagdating dito sa right side na mga button. Andito po yung idling stop. Ayan, hazard lamp. Push button, electric starter. And then, dito rin ganun din po. Sa brake master naman din nila, ganun din po, pareho lang. And then, dito na nagkaroon ng pagbabago po. Switches and button po dito sa left side. Kasi dito po sa Road Sync, nadagdagan na po siya ng passing light. Sinama na sa kanyang high beam, low beam sign. And then, yung switch po ng traction control system. And then, yung pong control ng kanya instrument panel. And then, horn, at saka yung kanyang turning signal. At dito po sa ABS version, wala po siyang passing light. Ito po sa taas yung kanyang high beam, low beam sign. Sa gitna yung horn, saka turning signals. And dito po sa ABS version ng PCX, mapapansin nyo, USB ready type pa rin po yung kanyang charging port. Unlike po dito sa Road Sync variant, Type C na po yung kanyang charging port. Pareho din naman po ng capacity ng kanyang packet dito sa left side. Then nagkaroon na rin po ng pagbabago sa kanilang mga instrument panel. Dito po sa unang version na PCX, stylish naman po yung kanyang instrument panel pero hindi po siya TFT display. LCD screen pa rin po siya. And then dito naman po sa Road Sync, meron na po siyang 5-inch na TFT display na parang tablet dito sa harap. Okay, medyo high-tech na po ito kasi pwede na natin i-connect to sa ating cellphone through Bluetooth connectivity. At syempre kapag naka-TFT display ka na, mas vibrant, mas detalyado yung kanya pong mga indicators. So yun lang naman po ang lamang halos itong si Road Sync, yung kanya pong TFT display. Kesa dito po sa ABS na naka-LCD screen lang. Pagdating naman po sa performance, pareho lang sila na 15.8 horsepower at 8,500 RPM. And 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. And then sa kanila pong curb weight, mabigat lang po ng 1 kilo itong si Road Sync. Nasa 133 kilos po ang kanyang curb weight. At dito naman po sa ABS version, nasa 132 kilos sa curb weight. Pareho po silang 134mm na ground clearance at 764mm na seat height. 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled, fuel injected, and then 157cc displacement. And then pareho na rin po silang naka-enhanced smart power plus sa kanila pong engine. Kung ano man po ang nakuha kong motorsiklo dito sa dalawa, panalo ka na dahil sa ganda na kanyang specs at forma. Okay, like, comment, at subscribe sa aking channel. Salamat po.